Magandang araw, mga mahal naming tagapakinig. Sa buhay mag-asawa, hindi lahat ng babae ay pinalad na magkaroon ng mabuting pamilya ang kanyang napangasawa, lalo na ang isang biyenan na tunay at taos-pusong mamahalin ang kanyang manugang. Mayroong mga nag-aakala na sila'y minamahal, ngunit sa huli, sila pala'y ginagamit lamang. Ang kuwento natin ngayon ay isang madamdaming pagtatapat ng isang batang asawa. Inakala niya na ang kanyang biyenan ay isang pangarap, hanggang sa isang gabi, hindi sinasadyang narinig niya ang isang usapan sa silid tulugan na nagpatigil sa kanya. Ang mapait na katotohanan na nabunyag sa sandaling iyon ang nag-udyok sa kanya, na sa gitna ng gabi ay mag-impake at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Bakit ang isang napakabait na biyenan ay naging napakalupit? Bakit ang kanyang asawa, na dating napakamaalaga, ay biglang nagbago sa isang iglap? At ano ang nagbigay sa babaeng ito ng lakas, matapos ang maraming pagpapatawad, na muling bumangon at pumili ng bagong landas para sa sarili? Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang madamdaming kuwento tungkol sa buhay ng isang manugang na labis na inalagaan ng kanyang biyenan. Isang gabi, narinig ko ang isang usapan na nagpaiyak sa akin noon din. Ang pangalan ko ay Angela. Kung may nagsasabi man na ang pagiging manugang ay mahirap at masakit, itinuturing ko ang sarili ko bilang isang exception dahil sa mga unang buwan ng buhay ko sa bahay ng aking asawa. Namuhay ako sa gitna ng pag-aaruga at pagmamahal na tila sa mga fairy tale lang matatagpuan. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng mainit na pagtrato na iyon ay nagtatago ang isang katotohanang dumurog sa aking puso. Ipinanganak ako sa isang may kayang pamilya. Ang aking mga magulang ay nagmamay-ari ng isang malaking negosyo ng construction materials. Matagumpay ang aming negosyo, kaya mula pagkabata ay hindi ako nagkulang sa anumang bagay. Pera para sa pag-aaral, sa damit, sa mga paglalakbay kasama ang mga kaibigan, lahat ay sagana. Sa kabila nito, tinuruan ako ng aking mga magulang na maging mapagkumbaba at isipin ang kapakanan ng iba. Lumaki ako sa pagmamahal na iyon, sa paniniwalang ang buhay ay puro gaan at ganda lamang. At pagkatapos ay nakilala ko si Luis sa isang pagtitipon ng dalawang matagal ng magkaibigang pamilya. Siya ang anak ni Senyor Victor, ang pinakamatalik na kaibigan ng aking ama mula pa noong sila'y magkasama sa serbisyo militar. Si Luis ay matangkad, makisig, at malumanay magsalita. Ngunit ang higit na humanga sa akin ay kung paano niya igalang ang mga nakatatanda. Hindi siya umuupo hanggat hindi inaanyayahan, at hindi kailanman kailangang paalalahanan na bumati. Nagsimula ang aming relasyon sa simpleng mga text message at unti-unting lumalim. Pagkaraan ng halos isang taon ng panliligaw, nag-propose siya sa akin. Walang pag-aalinlangan akong tumango. Hindi lang dahil mahal ko siya, kundi dahil buong puso kong naramdaman na ang kanyang pamilya ay isang lugar na mapagkakatiwalaan. Ang aking magiging biyenan, si Doña Elvira, sa aming unang pagkikita ay ngumiti ng buong kabaitan, hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Napakagandang bata. Halatang may mabuting puso. Halika't maging manugang ka namin, ipinapangako ko, mamahalin kita na parang tunay na anak." Sa sandaling iyon, namula ako at napayuko. Ngunit sa loob-loob ko ay may di maipaliwanag na kagalakan. Sinong babae na magiging manugang ang hindi mangangarap ng ganoong klaseng biyenan na mapagmahal mula pa sa simula? Ginanap ang aming kasal sa isa sa mga pinakamagarang hotel sa syudad. Lahat ay dumating upang bumati, at bawat isa ay humahanga na ikakasal ako sa isang napakabuting lalaki. Ang pamilya ng aking asawa ay respetado, ang biyenan ko ay elegante, mabait, at maunawain. Isang kaibigan pa ang bumulong sa akin. "Siguro naging santa ka sa nakaraang buhay mo kaya nagkaroon ka ng ganyang kabait na biyenan." Nakikinig lang ako at ngumingiti ng may kaligayahan. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa bahay ng aking asawa. Ito ay isang maluwag na bahay na may 4 na palapag sa isang tahimik at luntiang subdibisyon. Ang mga magulang ni Luis ay nakatira sa ikalawang palapag, habang kami naman ay sa ikatlo. Tuwing umaga, ang biyenan ko ay naghahanda na ng almusal at malambing akong ginigising. "Gising na, iha. Handa na ang agahan. Hindi ka naman pumasok sa militar para maghirap dito." Ilang beses kong sinubukang tulungan siyang maghugas ng plato o maglinis, ngunit palagi niya akong tinataboy. "Hayaan mo na si mama ang gumawa. Bago ka pa lang dito, hindi ka pa sanay. Baka may mabasag ka pa." At manghihinayang ako. Ang asawa ko rin ay labis akong minamahal. Pag-uwi niya mula sa trabaho, didiretso siya sa kusina para tulungan ang kanyang ina sa pagluluto, habang ako naman ay pinapapunta niya sa aming silid para magpahinga. Pakiramdam ko ay isa akong prinsesa na napunta sa isang mahiwagang mundo, kung saan ang buong pamilya ng aking asawa ay inaalagaan at binibigyan ako ng layaw. Wala akong ipinagdamot sa aking biyenan.
Lahat ng pera na naipon ko noong dalaga pa ako ay ibinigay ko sa kanya para itago. Sa kanyang kaarawan, binigyan ko siya ng gintong kuwintas at dinala sa spa. Ang pakiramdam na maaari ko siyang maging ina, na tawagin siyang mama, ay nagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Noong mga panahong iyon, inakala kong naabot ko na ang tuktok ng isang masayang buhay pampamilya. Pagkatapos ng kasal, halos wala na akong kailangang gawin. Ang buhay ay dumaloy na parang isang matamis na panaginip. Tuwing umaga, maagang gumigising ang biyenan ko, naghahanda ng masarap na almusal, at ginigising ako sa pamamagitan ng marahang katok sa pinto at pamilyar na kataga. Angela, anak, baba na, at mag-almusal. May paborito kang sunny side up. Pagbaba ko, nakahain na ang mesa, may isang baso ng gatas, at tatanungin niya ako kung nakatulog ba ako ng mahimbing at kung sumasakit ba ang aking likod. Si Luis naman ang naghahatid sa akin sa trabaho tuwing umaga. Sa gabi, sabay-sabay kaming naghahapunan kasama ang kanyang mga magulang, at pagkatapos ay aakyat kami sa aming silid para manood ng pelikula at magkuwentuhan. Ang buhay mag-asawa ay tila walang bahid ng problema. Isang araw, habang naghahanda ako para pumasok sa trabaho, bigla akong tinawag ng biyenan ko sa kanyang silid. Medyo seryoso ang kanyang mukha, ngunit nanatiling malambing ang kanyang boses. Angela, iha, may hihilingin sana ako sa iyo. Walang pag-aalinlangan akong tumango. Opo, mama. Ano po iyon? May problema po ba? Medyo nag-atubili siya. At pagkatapos ay mahinang sinabi. Kami ng tita Celia mo ay may balak magbukas ng isang maliit na wellness center. Alam mo na, masahe para sa mga senior citizen. Si Celia ay may lugar na at mga tauhan. Ang kulang na lang ay ang panimulang kapital. Pwede mo ba akong pahiramin ng 800,000 pesos? Nahihiya kasi akong humingi sa papa mo at kay Luis. Nagulat ako, ngunit agad ding ngumiti. Siyempre po, mama. Mayroon po akong savings account. Iwi-withdraw ko po agad para sa inyo. Itatala ko lang po ang halaga para masubaybayan ko at mabawi rin sa huli. Hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pasasalamat. Salamat, anak. Alam kong maiintindihan mo ako. At iyon na. Lalo akong nakumbinsi kung gaano ako kaswerte na maging manugang niya. Sa araw ding iyon, kinuha ko ang pera at ibinigay sa kanya ng walang anumang kasulatan. Para sa akin, siya ay isang ina, at naniwala ako sa bawat salita niya, walang bahid ng pagdududa. Ngunit sino ang mag-aakala na ang sandaling iyon ang magiging simula ng sunod-sunod na pagdududa at sakit sa aking puso. Pagkalipas lamang ng 2 linggo, muli akong tinawag ng biyenan ko sa kanyang silid. Gabi na noon at nasa isang business trip ang aking asawa. Angela, iha, kasalukuyang nire-renovate ang center at kinapos na naman ako ng pera. Pwede mo ba akong pahiramin ulit ng 200,000? Medyo nag-alinlangan ako. Kahit na maganda ang sahod ko, hindi maliit na halaga ang 200,000. At saka, kalalabas ko lang ng 800,000. Ngunit inisip ko na baka nahihiya lang talaga siyang humingi sa asawa niya, at ang pagbubukas ng negosyo ay talagang magastos. Pumayag ako. Mula noon, naging regular na ang kanyang paghingi ng pera. Sa bawat pagkakataon, may bagong dahilan. Minsan para sa renta, minsan para sa pagbili ng kagamitan, o kailangang magbayad agad ng utang. Una ay 200,000, pagkatapos ay 400,000. Sa kabuuan, halos 2 milyong piso na ang naibigay ko sa kanya. Nang minsan ay malumanay akong nagtanong, Mama, kailan po ang opening ng center? Gusto ko po sanang pumunta para batiin kayo. Bigla siyang natigilan at iwinasiwas ang kanyang mga kamay. Naku, wag muna. Nasa malas na panahon ako ayon sa horoscope ko ngayon. Hindi maganda ang posisyon ng mga bituin. Sabi ni Celia, kailangan muna nating palipasin ang buwang ito. Ang sagot na iyon ay nagpatigil sa akin. May kumirot sa aking dibdib. Ang kutob, na madalas ay tama sa mga babae, ay nagsasabing may mali sa lahat ng ito. Isang araw, nang umalis ang aking biyenan, palihim kong tinawagan si Tita Celia, ang di umano'y kasosyo niya sa negosyo. Matapos ang ilang paligoy-ligoy na tanong, nanlaki ang mata ko sa kanyang sagot. Ano? Wellness center? Angela, wala kaming binubuksang negosyo ng mama mo. Matagal na akong tumigil sa pagnenegosyo. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang lalabas sa aking dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. At isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. Lumalabas na lahat ng iyon ay kasinungalingan. Hinintay ko ang pagbabalik ng aking biyenan at, hindi na nakapagpigil,
Diretsahan kong tinanong. Mama, kakausap ko lang po kay Tita Celia. Sabi niya, wala raw po kayong binubuksang center. Pakipaliwanag po sa akin. Natigilan ang biyenan ko. Pabulong niyang sinabi. Balak lang namin. Tapos nagbago ang isip. Huwag ka sanang magalit, anak. Tahimik akong naghintay ng kasunod. At doon, bigla siyang lumuhod. Oo, ang biyenan ko, ang babaeng itinuring kong mabait at kagalang-galang, ay bumagsak sa sahig, niyakap ang aking mga binti, at humagulgol. Kasalanan ko, anak. Wala akong center. Nagsusugal ako ng mahjong, at natalo ako ng malaki. Akala ko makakabawi ako, pero habang lalo akong naglalaro, lalo akong natatalo. Natakot ako na malaman ng asawa mo, na baka hingin niya ang diborsyo. Sa iyo lang ako pwedeng humingi ng tulong. Natulala ako. Sobra akong naging mapagtiwala. Ang huwarang biyena na ipinagmamalaki ko sa aking mga kaibigan ay niloko ako araw-araw, buwan-buwan, sa isang napakaplano at tusong paraan. Pagkatapos ng gabing iyon, nang umamin ang biyenan ko sa kanyang pagkalulong sa sugal habang nakaluhod, hindi ako makatulog. Ang mga alaala ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan, ang mga almusal na inihahanda niya, ang mga gamot na binibili niya, ang malalambing na yakap kapag gabi na akong umuuwi. Lahat pala iyon ay isang maskara lamang. Ayaw kong maniwala. Ngunit ang katotohanan ay malamig at malupit. Hinila ako nito mula sa matatamis na ilusyon na aking inalagaan. Kinabukasan, tahimik akong nag-impake ng mga gamit. Balak kong umuwi muna sa aming bahay ng ilang araw para makapag-isip. Ngunit naghihintay na pala sa akin ang biyenan ko sa labas ng pinto ng aming silid. Angela, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang umalis. Alam kong nagkasala ako. Ipinapangako ko, hindi na ako magsusugal kailanman. Mula ngayon, magbabago na ako. Tahimik ko siyang tiningnan. Namamaga ang kanyang mga mata, halatang umiyak siya buong gabi. Sa sandaling iyon, lumambot ang puso ko. Sige, mananatili ako. Pero umaasa akong tutuparin ninyo ang inyong salita. Ayaw kong maapektuhan nito ang ating pamilya. Niyakap niya ako. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, at tumango siya na parang isang bata. Sa aking kamangmangan, inakala kong ang pagiging maawain ay maaaring magbago ng isang tao. Ngunit nagkamali ako. Pagkalipas ng halos 2 linggo, muli siyang humingi ng pera sa akin. Sa pagkakataong ito, 120,000 pesos. Ang dahilan para magbayad ng utang sa isang kakilala. Nanghiram ako sa kanila noong gipit ako. Kailangan ko nang ibalik agad. Nag-alinlangan ako, ngunit sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko, na baka talagang kailangan niya ang pera. Ibinigay ko ito. Pagkalipas ng 1 linggo, isa pang 200. Minsan, sinasabi niyang naloko siya sa isang financial pyramid scheme. Minsan naman ay nawala niya ang pera. Ang mga dahilan ay nagiging mas kakatwa. Sa bawat pagkakataon, nagmamakaawa siya, nanginginig ang boses, at puno ng luha ang mga mata. Gusto kong tumanggi, ngunit kapag tinitingnan ko ang mga matang iyon, hindi ko magawa, walang alam ang asawa ko. Iniisip niyang maganda ang relasyon namin ng kanyang ina, na sabay naming inaalagaan ang pamilya. Nanahimik ako dahil ayaw kong ilagay siya sa isang alanganing sitwasyon sa pagitan ng 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Minsan, naglakas loob akong magtanong, Mama, itinatala niyo po ba ang mga halagang ibinibigay ko sa inyo para masubaybayan ko rin? Kasi po paminsan-minsan kayong humihingi at nalilito na po ako. Kumurap siya. At pagkatapos ay tumawa. Diyos ko, Iha, para ka namang nagsasalita sa ibang tao. Nanghihiram lang naman ako, hindi nagnanakaw. Naaalala ko lahat. Kapag nagkapera ako, ibabalik ko lahat. Sa sandaling iyon, bumigat ang dibdib ko. Alam kong iyon ay isang irresponsableng sagot. Ngunit hindi ako nang ahas na sumagot. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit patuloy akong kumapit sa marupok na pag-asa na magbabago nga siya. Sa panahong iyon, namuhay ako sa patuloy na tensyon. Nagsimula akong maglihim sa aking asawa na naibigay ko na sa kanyang ina ang halos 2 milyong piso. Natatakot ako na baka siya magalit, mabigo, at matakot din akong ituring na tanga at madaling maloko. Nawalan ako ng ganang kumain. Hindi na ako masaya sa mga pamamasyal namin ni Luis tulad ng dati. Napansin niya ang mga pagbabagong ito at nagtanong, "Anong problema? Parang ang weird mo nitong mga nakaraang araw. May itinatago ka ba sa akin?" Iwinagayway ko lang ang kamay ko ng may ngiti. Wala. Pagod lang siguro sa trabaho. Hindi ako nangahas na magsabi ng totoo. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa kanya, kundi dahil hindi ako handang makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang ang sarili niyang ina
ay paulit-ulit na niloloko ang kanyang asawa. At isang araw, nagpa siya akong dumaan sa dating pinagtatrabahuhan ng biyenan ko kung saan siya nagbebenta noon ng mga pampaganda. Gusto kong malaman ang higit pa. Ang dati niyang katrabaho, si Ate Irene, ay tiningnan ako ng may awa nang magsimula akong magtanong. Angela, ayaw kong makialam. Pero dahil manugang ka niya, siguro dapat mong malaman. Matagal nang hindi nagbebenta ng cosmetics ang biyenan mo. At narinig ko na nitong huli. Nahumaling siya sa mga slot machine. Dito nga. May mga pinagkakautangan din siya. Nang marinig ko iyon, nanikip ang dibdib ko. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay hindi na maaaring lumala pa. Nang gabing iyon, nagpa siya akong kausapin ng aking biyenan. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang malumanay na tanong. Gusto kong makakuha ng malinaw na sagot. Mama, hinihiling ko po na sa pagkakataong ito ay sabihin ninyo ang totoo. Nanghiram po kayo sa akin ng halos 2 milyon. Sabihin niyo po ng tapat. Saan ninyo ginastos ang perang iyon? Nanahimik ang biyenan ko. Pagkaraan ng ilang sandali, humagulgol siya. Nagsugal ako. Alam kong hindi dapat, pero hindi ko mapigilan. Sa bawat pagkatalo, iniisip kong makakabawi ako, tapos matatalo ulit. Para itong demonyo. Anak, patawarin mo ako. Nahilo ako. Sinubukan kong manatiling kalmado, ngunit nanginginig na ang aking boses. Mama, bakit hindi ninyo sinabi kay Luis? Bakit sa akin lahat bumagsak ang bigat na ito? Bakit hindi ninyo inisip ang mga kahihinatnan? Ibinabalang ng biyenan ko ang kanyang ulo at nanahimik. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Hindi ko na po kaya ito. Kung gusto ninyo ang tiwala ko, huwag nyo man lang akong lokohin. Mula ngayon, hindi na ako magbibigay sa inyo ni isang kusing. Kung kailangan ninyo ng tulong, dapat malaman ito ng buong pamilya. Wala nang mga lihim. Tiningnan niya ako ng kanyang namumulang mga mata at hindi nagsalita. Lumabas ako ng silid na may mabigat na puso. Marahil, panahon na para mag-usap kami ng tapatan ni Luis. Matapos kong lisanin ang silid ng biyenan ko ng gabing iyon, umakyat ako sa aming kwarto na may malaking bato sa aking dibdib. Hindi ko na kayang magpanggap o manahimik. Masyadong maraming pera ang napunta sa mga walang lamang pangako. Sa mga salitang ito na ang huli, hindi ko kayang buhatin mag-isa ang pamilyang ito dahil lang sa awa at paggalang. Kinabukasan, pagkaupo pa lang ni Luis sa hapagkainan, mahina kong sinabi, Luis, mamayang gabi, gusto kong magkaroon tayo ng family meeting. May kailangan akong linawin. Tiningnan niya ako ng may pagtataka, ngunit tumango. May ganun ba kaseryoso para kailanganin ng meeting? O may ginawa na naman si Mama? Hindi ako sumagot. Alam kong walang saysay ang anumang sagot ngayon kung wala ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, mabilis kong iniligpit ang mga plato. Ang aking biyanang lalaki, at si Luis ay nakaupo sa sala. Medyo mabigat ang kapaligiran. Umupo ako, huminga ng malalim, at nagsimula. Patawarin niyo po ako kung kailangan kong gawin ito ngayon. Pero sa tingin ko, hindi na maaaring itago ang katotohanan. Tungkol ito sa pera at tiwala. Humarap ako sa aking biyenan at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ibinaba niya ang kanyang tingin, pinipisil ang kanyang mga kamay. Mama, nanghiram po kayo sa akin ng napakalaking halaga, halos 2 milyon. Noong una, sinabi ninyo na para sa pagbubukas ng center, tapos para sa pondo, tapos may iba't ibang dahilan pa. Naniwala po ako sa inyo, hindi ako nagtanong, hindi ako nagsiyasat. Pero kalalabas ko lang ng katotohanan. Wala po kayong binubuksang center. Ang lahat ng perang iyon ay ginastos ninyo sa pagsusugal at niloko ninyo ako sa loob ng maraming buwan. Tila tumigil ang hangin sa silid. Namutla ang aking biyanang lalaki. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang asawa. Paos ang kanyang boses. Totoo ba iyon, Elvira? Nagsimulang manginig ang biyenan ko. Ang mga luha ay bumuhos na parang ulan. Ako. Kasalanan ko. Totoo. Kasalanan ko. Naisip ko lang na makakabawi ako. Hindi ko sinasadya. Si Luis, na natulala, ay hinawakan ng aking kamay at tiningnan ng ina. Mama, paano mo nagawa ito? Sinabi mo sa akin na tumigil ka na. Mula pa noong nakaraang taon, ipinangako mo kay Papa at sa akin na hindi ka na magsusugal. Humagulgol ang biyenan ko. Alam ko, napakasama ko. Pero naadik na ako. Akala ko mananalo ako. Tapos matatalo ulit at manghihiram ulit para makabawi. Ayaw kong malaman ng papa mo, kaya kay Angela lang ako umaasa.
Humarap ako sa asawa ko. Basag na ang aking boses. Alam mo, hindi ako nanghihinayang sa pera. Nasasaktan ako dahil niloko ako. Akala ko, mahal ako ni mama na parang tunay na anak. Hindi ko inakala na tingin niya sa akin ay isang pitaka lang na pwedeng kunan ng pera habang ngumingiti sa akin araw-araw. Matagal na nanahimik ang aking biyanang lalaki. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo at pumasok sa kanyang silid. Sumigaw ang biyanan ko sa kanya. Victor, huwag kang umalis. Patawarin mo ako, titigil na ako. Sumpaman. Sa pagkakataong ito, totoo na. Ngunit hindi siya lumingon. Si Luis ay nakaupo na parang bato. Pagkaraan ng mahabang panahon, marahan niyang pinisil ang aking kamay. Patawad, Angela. Hindi ko alam na ganito na pala kalala. Gaano katagal mo itong tiniis mag-isa? Tiningnan ko siya. Nag-aalab sa loob ko ang magkahalong damdamin. Siguro, hindi ako galit sa kanya tulad ng galit ko sa sarili ko. Dahil sinubukan kong iligtas ang isang pamilya na nagtatago lamang ng sarili nitong kabulukan. Kinabukasan, lahat ay tahimik. Ang kapaligiran ay tensyonado na parang isang hihilahing tali. Maagang umalis ang biyanang lalaki papuntang trabaho. Hindi nagpaalam kanino man. Ang biyanan ko ay tahimik na nakaupo sa kanyang silid. Sa gabi pag-uwi ko galing trabaho at kalalagay ko pa lang ng aking bag, nakita kong naghihintay sa akin ang biyanan ko sa sala. Nakasuot siya ng lumang duster. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Nang makita niya ako, sinabi niya ng may luha sa mga mata. Sinulat ko itong pangako. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magbago. Ipinapangako kong magsisimba ako linggo-linggo. Iiwasan ko na ang lahat ng kaibigan kong sugarol. Hihingi ako ng tawad sa papa mo, pero nakikiusap ako. Huwag kang umalis sa bahay na ito. Kinuha ko ang papel, kumirot ang aking mga mata. Hindi ko naman iniisip umalis. Pero hindi ko rin kayang magpatawad ng ganoon kadali. Kung palagi akong mapagpatawad, sino ang mananagot sa mga lamat sa aking kaluluwa? Malumanay kong sinabi. Mama, hindi ako aalis, pero kailangan ko ng panahon. Mula ngayon, lahat ng bagay tungkol sa pera ay dapat ninyong pag-usapan kasama ang buong pamilya, hindi lang sa akin. Ayaw ko nang maging anino ng tiwala. Tinabunan ng biyanan ko ang kanyang mukha ng mga kamay. At umiyak. Tahimik akong tumalikod at pumasok sa aking silid. Sa unang pagkakataon mula noong ikasal kami, naramdaman kong napakalayo namin sa isa't isa, kahit ilang hakbang lang ang pagitan namin. Bumalik ako sa trabaho, ngunit ang aking isip ay patuloy na naliligaw sa gusot na ito na hindi ko mahanapan ng labasan. Ang mga imahe ng biyanan kong umiiyak habang nakaluhod, ang tahimik na pag-alis ng aking biyanang lalaki, ang bigong tingin ni Luis. Lahat ng ito ay bumabagabag sa akin gabi-gabi. Hindi ko na kinausap ang asawa ko tungkol sa pera. Ayaw ko nang ungkatin ang nakaraan. Kahit na magulo ang aking isip, sinubukan kong kumilos na parang wala nangyari, na parang sa paglipas ng panahon, lahat ng sugat ay maghihilom. Ngunit sa katotohanan, iyon ay paglinlang sa sarili. Si Luis ay naging mas tahimik nitong mga nakaraang araw. Madalas siyang umuwi ng gabi na, dahilan ng trabaho. Hindi ko alam kung totoo ba, pero wala na akong lakas para magtanong. Ako mismo ay natututong mamuhay na may kaba sa sarili kong tahanan. Isang gabi, nang matapos akong maghugas ng plato, umuwi ang aking biyanang lalaki. Pumasok siya sa bahay na may pagod na itsura. May dala siyang isang plastic bag. Magandang gabi. Bahagya siyang tumango sa akin at pagkatapos ay tumingin sa itaas. Nasaan ang mama mo? Naguguluhan akong sumagot. Nasa silid po niya mula pa kaninang tanghali. Nakasara ang pinto. Wala siyang sinabi. Naghubad lang ng sapatos at dahan-dahang umakyat. Pagkalipas ng halos 10 minuto, nakarinig ako ng sigawan mula sa ikalawang palapag. Ang boses ng aking biyanang lalaki ay mariin sa bawat salita. Ilang beses na akong nagparaya sa iyo. Sobra na ang tiniis ko. Magsusugal ka hanggang sa mangutang sa manugang mo, tapos balak mo pang ilihim ang lahat? Ang boses ng biyenan ko ay garalgal. Alam kong kasalanan ko. Hindi ko sinasadya. Huwag kang sumigaw. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay. Halos umungol ang biyenan ko. Hayaan mo silang makarinig. Para malaman nila ang tunay na kulay ng pamilyang ito. Alam mo ba kung gaano ako nahihiya? Nakatayo ako sa kusina. Pinipisil ang gilid ng mesa. Nararamdaman ang sakit na hindi maipahayag sa salita. Lumalabas na ang pamilya ng aking asawa ay malayo sa perpekto. Ang panlabas na pagiging disente, kahinahunan, at kabaitan ng biyenan ko ay takip lamang pala sa kaguluhan sa loob. Kinabukasan, habang nag-aayos ako para pumasok, tinawag ako ng aking biyanang lalaki. Angela, pasok ka muna.
Kailangan nating mag-usap. Inilapag ko ang aking bag sa silya at sumunod sa kanya sa sala. Pinainom niya ako ng isang basong tubig at malalim na nagsalita. Patawarin mo kami, anak. Dapat sinabi ko sa iyo noon pa, pero natakot ako. Natakot ako na baka iwan mo si Luis, na baka masira ang pamilya natin. Ibinaba ko ang aking tingin. Nagpatuloy siya. Ang biyenan mo ay hindi kahapon lang na humaling sa sugal. Nagsimula na siyang maglaro noong nagbebenta pa siya ng cosmetics. Noon, natalo niya lahat ng pera para sa paninda at napilitang umalis. Dinala ko siya sa rehabilitation. Gusto ko na sanang makipaghiwalay, pero umiyak si Luis. Nagmakaawa na patawarin ko siya. Nangako siyang titigil, pero bumabalik pa rin. Itinaas ko ang aking ulo, hindi makapaniwala sa aking narinig. Kung ganoon po, bakit ninyo ito itinago sa akin? Bakit walang nagsabi? Manugang ninyo ako. Wala po ba akong karapatang malaman? Bumuntong hininga siya. Tinitingnan ako na may pagkamuhi sa sarili. Dahil ang biyenan mo ay isang magaling na artista. Ipinakita niya sa iyo ang kabaitan at pagiging disente. Naniwala si Luis sa kanya. At walang nakinig sa akin. At ikaw, kararating mo lang sa pamilya. Kung nalaman mo noon, maglalakas loob ka pa bang pumasok sa bahay na ito? Nanahimik ako. Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa akin. Totoo nga, kung nalaman ko noon na ang biyenan ko ay isang sinungaling na sugarol, pakakasalan ko pa ba si Luis? Siguro, tatalikod ako at aalis. Tiningnan niya ako ng may kapaitan. Wala na akong lakas. Kung magpapatuloy siya sa ganito, makikipaghiwalay na talaga ako. Hindi ako nagbibiro. At ikaw, hinihiling ko sa iyo na huwag mong solohin lahat. Bagong kasal ka pa lang pero napipilitan ka ng lumunok ng luha. Sobrang hirap niyan. Kumirot ang aking ilong. Tumayo ako at yumuko. Opo, salamat po Papa, sa pagsasabi sa akin ng totoo. Ayaw ko rin pong masira ang pamilya, pero hindi ko kayang magpanggap habang buhay na wala akong alam at magpatawad. Tumango ang biyenan ko, na parang medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa balkonahe, nakatingin sa labas, dahan-dahang lumapit si Luis at umupo sa tabi ko. Inabutan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig at mahinang sinabi, "Alam kong mas marami kang pinagdaanan kaysa sa sinasabi mo." Hindi ako lumingon, nanahimik lang. Hindi ko pinagtatanggol si Mama, pero hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Kung ibang tao lang siya, mas madali sana, pero nanay ko siya. Paano ko siya sisigawan? Paano ko siya iiwan? Bumuntong hininga ako. Naiintindihan ko. Pero ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Wala pa tayong 1 taon na kasal. Ang pag-ibig natin ay hindi pa ganoon kalalim para paghilumin ang lahat ng sugat. Hinawakan ni Luis ang aking kamay. Sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon ng pananahimik, nanginginig ang kanyang kamay. Gagawin ko lahat ng hilingin mo. Huwag mo lang akong iwan. Humarap ako sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may sinseridad at desperasyon. Hindi kita iiwan. Pero kung mauulit ito, hindi na ako magpapatawad. Ang isang pamilya ay hindi maaaring manatili sa pagsisikap ng isang tao lamang. Matagal kaming nakaupo sa katahimikan. Dala ng hangin ang amoy ng sampaguita. Ngunit ang puso ko ay mabigat na parang bato. Dahil alam ko, gaano man kasinsero ang paghingi ng tawad, ang pagkalulong, lalo na sa sugal, ay hindi ganoon kadaling talikuran. At ang kutob ko ay nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Matapos ang pag-uusap na iyon, biglang nagbago ang kilos ng biyenan ko. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa utang o pera. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising, nagluluto, naglilinis, lahat ay ginagawa niya ng maayos at maingat. Naging madalas siyang magsuot ng simpleng damit, magbelo, at magsimba sa kalapit na simbahan. Sinumang makakakita sa kanya ay magsasabing nagbago na siyang tao, tahimik, mahinahon, at malumanay. Isang araw, pag-uwi ko galing trabaho, inabutan pa niya ako ng isang kahon ng cake na siya mismo ang nag-bake. Mahina ang kanyang boses. Tikman mo, anak. Natuto akong mag-bake sa simbahan kanina. Masarap. Sakto lang ang tamis. Mabango. Mabuti sa kaluluwa. Kinuha ko ang kahon. Ngumiti. At tumango. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako masaya. Malamig ang pakiramdam ko. Ang kanyang pananahimik, ang di pangkaraniwang pagiging masunurin, ay hindi ko naramdaman bilang isang tunay na pagsisisi, para itong isang hamog na bumabalot sa isang nasunog na bukid.
Sa ilalim ng katahimikang iyon, ramdam kong may nagbabaga. Si Luis naman ay tila nakahinga ng maluwag nang makita ang pagbabago ng kanyang ina. Masaya pa niyang sinabi sa akin, "Kita mo, si Mama, ibang-iba na nitong mga nakaraang araw." Kahapon nga, tinanong niya kung gusto kong sumama sa kanya sa misa. Sabi niya, mag-e-enroll daw siya sa mga klase ng teolohiya para sa mga matatanda. Ngumiti ako. Sinusubukang huwag sirain ang magandang mood ng asawa ko, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nag-iingat ako. Ang aking kutob ay nagsasabing huwag agad maniwala. Huwag masyadong maagang bumigay. Nagsimula akong palihim na obserbahan ang buhay ng aking biyenan. Sa tuwing aalis siya ng bahay, tinitingnan ko ang orasan. Sinasabi niyang pupunta siya sa simbahan, ngunit minsan ay umaalis siya ng 9 ng umaga at umuuwi ng halos 3 ng hapon, pagod, at minsan ay amoy usok ng sigarilyo ang kanyang damit. Maingat akong nagtatanong, "Mama, ang tagal niyo po sa simbahan? May okasyon po ba kaya ginabi kayo?" Namumutla siya at sumasagot, "Oo, maraming tao kanina." Matagal akong nagdasal, tapos nananghalian pa kasama ang mga parokyano. Wala na akong sinasabi, ngunit sa aking isip, nagsisimula na ang mga hinala. Isang Sabado, habang nasa trabaho si Luis, nagkunwari akong pupunta sa isang kaibigan. Sa katotohanan, umupo ako sa isang maliit na kapihan malapit sa aming bahay at nagmasid mula sa malayo. Bandang 10 ng umaga, nakita kong lumabas ang biyenan ko. Nakasuot siya ng simpleng damit, may dalang bag na tela. Naglakad siya patungo sa kanto. Tumayo ako, tumawag ng taxi, at palihim siyang sinundan. Lumiko siya sa isang eskinita, hindi patungo sa simbahan. Pumasok siya sa isang gusaling may karatula, kainan at pahingahan. Natigilan ako. Isa itong underground na sugalan. Pagkalipas ng halos 3 oras, lumabas siya mula roon. Maputla at pagewang-gewang. Ibinaba ko ang aking ulo para hindi niya ako makita. Nag-aapoy sa galit ang puso ko. Lahat ng aking pag-asa, lahat ng marupok na paniniwala na sinubukan kong kapitan, ay muling gumuho. Nauna akong umuwi sa kanya, tahimik na nagsali ng tubig, at naghintay sa sala. Pagpasok niya, tiningnan ko siya. Nang makita niya ako, natigilan siya ng 1 segundo. At pagkatapos ay sinubukang ngumiti. "Oh, hindi ka pala umalis?" Hindi ako sumagot, mahina lang na nagtanong. "Marami po bang tao sa simbahan kanina, Mama?" Kumurap siya. "Oo, marami. Pagod nga ako eh." Tumayo ako at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Sinusundan po kita buong umaga. Ano pa po ang gusto ninyong sabihin?" Namutla ang mukha ng biyenan ko. Bumagsak siya sa upuan, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Sa pagkakataong ito, walang luha, tanging katahimikan. Ngunit hindi na ako gaanong nasaktan tulad ng dati. Galit ako. Sinabi ko sa pagitan ng mga ngipin. "Hanggang kailan niyo ako balak lokohin? Noong nakaraan, pinatawad ko kayo. Nakiusap na tumigil na kayo. Pero nagpatuloy pa rin kayo. Ngayon, nagkunwari kayong nagsisimba. Niloko niyo ang asawa niyo, si Papa. Niloko niyo ang lahat. Inisip niyo man lang ba ang mga kahihinatnan?" Hindi nagsalita ang biyenan ko, nanginginig lang. Tumayo ako ng tuwid. Ang boses ko ay kalmado hanggang sa nakakakilabot na lamig. "Makinig po kayo ng mabuti. Mula ngayon, hindi na ako mananahimik. Sasabihin ko lahat kay Papa, kay Luis, at kung kailangan, dadalhin ko kayo sa rehabilitation. Hindi kayo maaaring manirahan sa bahay na ito, at patuloy itong sirain." Sa gabi, pag-uwi ni Luis, sinabi ko sa kanya ang lahat. Noong una, hindi siya naniwala, ngunit nang ipakita ko sa kanya ang mga litratong kinuha ko sa labas ng sugalan, natigilan siya. Wala siyang sinabi, tahimik lang na umupo at hinawakan ang kanyang ulo. "Mama, paano mo nagawa ito?" Inulit niya ng 3 beses. Para siyang isang bata na iniwan sa gitna ng kawalan. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Patawad kung hindi ko agad sinabi, pero ngayon, sa tingin ko, kailangan na nating gumawa ng seryosong desisyon. Hindi na tayo maaaring magpatuloy na manirahan sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Itinaas ni Luis ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata. "Tama ka. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya kukonsintihin. Hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat dahil lang nanay ko siya." Matapos mabunyag ang lahat, isang di pangkaraniwang tensyon ang bumalot sa aming tahanan. Sa hapagkainan, isang malamig na katahimikan ang naghahari. Walang nagsasalita sa isa't isa ng higit sa 2 o 3 salita.
Ang biyenan ko ay naging anino. Buong araw siyang nakakulong sa kanyang silid, lumalabas lamang kung kinakailangan. Lahat ng dati niyang kahinahunan at lambing ay napalitan ng isang pagiging pilit na nakakapagod sa lahat. Ako rin ay nawalan na ng ganang iligtas ang anumang bagay. Sinubukan kong magpatawad, sinabi sa sarili ko na kung magsisisi siya, babalik sa dati ang lahat. Ngunit nagkamali ako. May mga taong, kapag nalunod na sa isang masamang bisyo, nagsisisi lamang pansamantala, hanggang sa susunod na pagbagsak. Si Luis ay nakakatakot na tahimik. Hindi na niya ipinagtanggol ang kanyang ina, ngunit hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Namuhay siyang parang isang taong nasasakal sa katotohanan. Nagdurusa ngunit hindi nangangahas na magrebelde. Alam kong mahal niya ang kanyang ina. Ngunit habang mas malakas ang pag-ibig, mas masakit. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho, nakatulog ako sa kaluskos ng ulan. Bandang 2 ng madaling araw, nagising ako para pumunta sa banyo. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, at napansin kong wala si Luis sa tabi ko. Tiningnan ko ang unang palapag, wala siya. Pagdaan ko sa silid ng biyenan ko, natigilan ako. Bahagyang nakaawang ang pinto. At mula sa siwang ay may matamlay na dilaw na ilaw. Lumapit ako. Balak kong tawagin ang asawa ko. Ngunit huminto ako nang marinig ang garalgal at desperadong boses ng aking biyenan. Anak, nakikiusap ako. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Kung hindi ko maibabalik ang pera, hindi nila ako titigilan. Banta nilang pipintahan ang bahay. Babatuhin ang mga bintana. Ipinapangako ko. Totoo. Ito na ang huli. Natigilan ako, kinuyom ang aking mga kamao. Pagkatapos ay narinig ko ang pagod na boses ni Luis. Mama, wala akong pera. Seryoso, lahat ng sahod at bonus ko, ibinibigay ko kay Angela. Nanghiram ako sa kanya, pero hindi niya ako binigyan. Natulala ako. Lumalabas na humihingi siya sa akin hindi para sa sarili niya, kundi dahil sa utos ng kanyang ina. Naging mas mababa at tuso ang boses ng biyenan ko. Kung ganoon, kunin mo ng palihim ang mga gintong alahas niya noong kasal, iyong malalaking kuwintas, mga pulseras. Siguro hindi na niya naaalala kung gaano karami iyon. Isa lang ang kailangan. Tapos ibabalik ko. Hindi niya mapapansin. Natigilan ako. Na parang sinampal. Bawat salita, parang isang malamig na kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Hindi ako makapaniwala. Ang ina na nangakong ituturing akong anak, ang asawa na nangakong poprotektahan ako habang buhay. Ngayon, magkasama sila, sa dilim, na parang mga huling magnanakaw, nagpaplanong nakawin ang aking ari-arian. Hindi ko na natiis. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Nagulat ang biyenan ko, na parang nakakita ng multo. Natigilan si Luis. Namutla ang kanyang mukha. Tiningnan ko silang dalawa. Ang boses ko ay malamig na parang yelo. Mama, anong klaseng ina ang nagtuturo sa anak niyang magnakaw sa asawa? Pabulong na sinabi ng biyenan ko. Ikaw. Nakikinig ka. Tumawa ako ng mapait. Hindi mama, hindi ako nakikinig. Malinaw kong narinig ang bawat salita. Pinipilit ninyong nakawin ng asawa ko ang mga alahas ko sa kasal. Ang mga bagay na dinala ko mula sa aming bahay. Iyon ay alaala. Iyon ay tiwala. Iyon ay paggalang ng pamilya ko sa kasal na ito. Tumayo si Luis. Sinusubukang lumapit sa akin. Angela, pakinggan mo ako. Umatras ako. Ano pa ang gusto mong sabihin? Na isang beses lang ito? Na nahihirapan ang mama mo? Alam mo ba na bawat alahas na iyon ay pinaghirapan ng mga magulang ko? Na inipon nila habang buhay para maging manugang ako sa bahay ninyo? At ngayon, ang tingin sa akin ng nanay mo ay isang safe. At ikaw, tahimik na hinahayaan siyang hanapin ang susi. Nagalit ang biyenan ko. Bigla ko lang nasabi iyon. Natakot ako kaya nasabi ko. Hindi ko naman kinuha. Tiningnan ko siya ng masama at sa unang pagkakataon ay sumigaw. Pero nangahas kayong isipin iyon. At ikaw, Luis. Nakaupo at nakikinig. Hindi man lang tumutol. Ibinaba ni Luis ang kanyang ulo. Isang segundo, 2, at bigla niyang sinabi. Parte ka na ng pamilya ngayon. Dapat kang tumulong sa oras ng kagipitan. Napakabait ni mama sa'yo. Hindi ka niya pinilit na gumawa ng kahit ano. Ano naman kung tulungan mo siya ng kaunti? Tumawa ako. At pagkatapos ay umiyak. Ibig sabihin, dahil hindi niya ako pinilit na maghugas ng plato, dapat kong ibigay sa kanya ang mga ginto ko sa kasal bilang pasasalamat? Nag-init ang ulo ni Luis. Sobra ka na. Bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay ko?
Hindi ako nakakilos ng biglang plak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking mukha. Bumagsak ako sa sahig, natulala. Nagiinit ang pisngi ko. Nanikip ang dibdib ko sa sakit. Hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa pagkadurog nito sa libu-libong piraso. Hindi na ako umiyak. Tumayo ako. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Salamat. Dahil sa inyo ni Mama, naintindihan ko ang isang bagay. Hindi ako naging manugang sa bahay na ito. Isa lang akong nagsasalitang pitaka. At tumalikod ako at umakyat para mag-impake sa ilalim ng tahimik na tingin ng dalawang iyon. Nang lumabas ako ng pinto, dala ang isang maliit na maleta. Umuulan. Ang malamig na hangin ay humahampas sa aking mukha. Paalala na ito ay totoo at hindi panaginip. Tumawag ako ng taxi at umuwi sa aming bahay. Nang gabing iyon, nakaupo ako. Yakap ang aking mga tuhod sa beranda. At ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Kinabukasan, umupo si Papa sa tabi ko. Hindi siya nagtanong ng marami. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Kung gusto mong makipaghiwalay, susuportahan ka namin ni Mama mo. Pero kung gusto mong iligtas ang pamilya, handa kaming samahan ka sa daang ito. Niyakap ko si Papa at humagulgol. Pagkabalik ko sa bahay ng aking mga magulang matapos ang halos isang taon ng pag-aasawa, magkahalong damdamin ang aking naramdaman. May pamilyar at may banyaga. Pamilyar, dahil ito ang pugad ng aking kabataan ng malamig na beranda. Ang kusina na amoy sinigang ni Mama. Banyaga, dahil napakaraming sakit ang aking pinagdaanan, at bumalik ako na may kaluluwang hindi nabuo. Hindi ako gaanong nagsasalita. Sinabi ko lang kay Mama na pagod ako. Tumango si Mama. Inayos ang buhok sa aking mukha at tahimik na nagdala ng malinis na pantulog. Wala na siyang ibang tinanong. Siguro, naintindihan niya na ang mga luhang ibinuhos ko sa unan kagabi ay nagsabi na ng lahat. Iba si Papa. Palagi siyang tahimik, kalmado, at bihirang magpakita ng emosyon. Ngunit kinabukasan, habang nagtitimpla ako ng tsaa, umupo siya sa mesa, tumingin sa malayo at mahinang sinabi, "Alam kong ikaw ang pinaka-nagdusa sa bahay na iyon." Tumingin ako sa kanya. May bumara sa aking lalamunan. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Akala ko magkakaroon ako ng mabuting asawa, mabait na biyenan. Nang ipakasal ka namin, hindi rin namin iyon inisip. Pero ganyan ang buhay, anak. Walang kasiguraduhan sa anumang bagay. Ang mahalaga ay hindi mo mawala ang iyong sarili sa buhay ng ibang tao. Hinawakan ko ang kanyang kulubot na kamay. Muling bumuhos ang mga luha. Sa mga sumunod na araw, nag-leave ako ng 1 linggo. Ayaw kong makipag-usap kaninuman. Pinatay ko ang aking telepono. Hindi ako nagbukas ng internet. Kailangan kong bumalik sa aking sarili. Tuwing umaga, lumalabas ako sa balkonahe at tinitingnan ang tahimik na kalsada sa harap ng bahay. May mga dumadaang sasakyan, mga taong nagmamadali, habang ako ay parang isang basag na piraso na inanod ng agos. Hindi alam kung hihinto o magpapatuloy. Si Mama ay napakadelikado. Hindi siya nangaaliw, hindi nagsesermon. Tahimik lang na ginagawa ang lahat ng gawain, naglilinis, nagluluto, nagtitimpla ng tsaa. Minsan, hinahaplos niya ang aking buhok at sinasabing, ang nasira ay pwedeng idikit muli. Pero kung ang idinikit ay masakit pa rin, kailangan matutong bumitaw. Iyon din ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Nang marinig ko iyon, kumirot ang aking mga mata. Sa 5 araw, nagpasya akong buksan ang aking telepono. Napakaraming mensahe mula kay Luis. Minsan maikli, patawad. Minsan mahaba, na may mga pakiusap, bumalik ka na, magbabago na si Mama. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ako sumagot. Alam kong anumang sagot ko ngayon ay magpapahaba lang ng sakit para sa aming dalawa. Sa gabi, pumunta si Luis sa aming bahay. Binuksan ni Mama ang pinto, ngunit hindi siya pinapasok. Sinabi lang niya, hindi pa handa ang anak ko. Umuwi ka na. Kapag gusto ka na niyang makita, tatawag siya. Nakaupo ako sa aking silid at naririnig ang lahat, ngunit hindi ako lumabas, hindi ako umiyak, nanahimik lang. Tumayo si Luis sa labas ng gate ng halos 1 oras at tahimik na umalis. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking talaarawan ng isang maikling entry, sobra na ang tiniis ko. Nagmahal ako, naniwala, umasa. Ngunit may mga hangganan na hindi dapat tawirin. May tiwala na kapag nasira, hindi na maibabalik. Sa 7 araw, sumama ako kay Mama sa palengke. Ang mga kakilala, nang makita ako, ay nagtataka. Oh, Angela, dumalaw ka. Matagal ka na naming hindi nakikita. Magalang lang akong ngumingiti bilang tugon. Opo, nagbakasyon lang ng ilang araw. Namili si Mama ng gulay, isda,
At pagkatapos ay mahinang nagtanong sa akin, ano ang plano mo? Hindi pwedeng ganito na lang ng matagal. Kailangan mong linawin ang relasyon ninyo ng asawa mo. Tumango ako. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang aking mga magulang. Babalik ako sa bahay ni Luis. Pero hindi para maging dating manugang. Babalik ako para kausapin si Luis ng tapatan. Kung pipiliin niya ulit ang kanyang ina kaysa sa asawa, kung ituturing niya pa rin akong isang walang katapusang pitaka, magfa-file ako ng annulment. Nanahimik si Mama. Tumango si Papa. Anumang desisyon mo ay tama. Basta't mabubuhay ka ng payapa at walang sama ng loob. Bago matulog, matagal akong tumayo sa harap ng salamin. Maputla ang aking mukha. May maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata dahil sa mga gabing walang tulog. Ngunit napansin ko na sa mga matang iyon, mayroon pa ring lakas. Hindi ako nasira. Mayroon pa akong natitirang dignidad. At higit sa lahat, naglakas loob akong umalis nang ako ay ininsulto. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Ano man ang mangyari, bukas ay magpapatuloy ako, bilang isang babae na hindi na muling lolokohin ni Numan. Bumalik ako sa bahay ng aking asawa sa isang maulap na gabi. Tila sinasalamin ng panahon ang aking kalagayan. Basa ang lupa matapos ang ulan kagabi, at hindi rin maganda ang pakiramdam sa aking puso. Magulo, mahalumigmig, isang tahimik na bigat. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng gate, natigilan ako ng ilang segundo. Ang bahay na dati kong itinuring na pugad ay tila banyaga na ngayon. Huminga ako ng malalim, sinasabi sa sarili. Kailangan kong maging matatag, isa pang beses. Si Luis ang nagbukas ng pinto. Nakatayo siya sa harap ko, pumayat, magulo ang buhok, at malalim ang mga mata, na parang maraming gabing walang tulog. Nang makita niya ako, natigilan siya, at pagkatapos, walang sinabi, ay tumabi. Iniiwasan ang aking tingin. Hinila ko papasok ang aking maleta, hindi bumati. Nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa akin sa loob. Ang aking biyenang lalaki ay nagbabasa ng dyaryo sa sala. Nang makita niya ako, ibinaba niya ito. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Bumalik ka? Bahagya akong tumango. Opo, bumalik ako para linawin ang lahat. Wala na siyang sinabi. Kinumpas lang na umupo ako. Si Luis ay nakatayo, nakasandal sa isang haligi, hindi nangangahas na tumingin sa akin. Ang biyenan ko, mula nang pumasok ako, ay hindi nagpakita mula sa kanyang silid. Bumuntong hininga ako at dahan-dahang nagsimula. Bumalik ako hindi para maging tulad ng dati. Bumalik ako para sabihin ang huling salita. Tumango ang biyenan ko, tahimik na nakikinig. Humarap ako kay Luis. Gusto mo bang ipagpatuloy ang kasal na ito? Bahagyang tumango si Luis. Paos ang kanyang boses. Oo, gusto ko. Naintindihan ko na ang pagkakamali ko. Nagsisisi ako. Tiningnan ko siya. Matatag ang aking boses. Kung ganoon, mula ngayon, wala kang karapatang magbigay sa nanay mo ni isang kusing ng walang pahintulot ko. Lahat ng gastusin ay dapat malinaw. Ang mga gintong alahas, mga ipon, ilalagay ko sa bangko sa pangalan ko. Ayaw ko nang makita na kinukumbinsi ka ng nanay mo na magnakaw sa asawa mo. Namula si Luis at ibinaba ang ulo. Pumapayag ako. Humarap ako sa aking biyenang lalaki. Papa, hinihiling ko po na maging saksi kayo rito. Kung sa mga pangako lang, hindi sana nangyari ang mga nangyari. Tumango siya, tinitingnan ako ng malalim. Gagampanan ko ang aking papel bilang nakatatanda sa bahay na ito. Nagkamali ako na hinayaan kong tumagal ang lahat ng ito. Hindi ko nahahayaang solohin mo ang lahat. Kinagat ko ang aking labi. Sa wakas, tumayo ako ng buong taas. Mananatili ako rito ng ilang panahon pa. Kung mauulit ang ganito, magfa-file ako ng annulment. Walang babala, walang pangalawang pagkakataon. Tumango ang biyenan ko. Nanahimik si Luis. Hindi pa rin lumabas ang biyenan ko. Nang gabing iyon, nilinis ko ang aming silid, isinusi ang aparador, kinuha ang lahat ng alahas at dokumento, at dinala sa aking mga magulang para sa pansamantalang pag-iingat. Hindi na ako inosente. Kailangan kong siguraduhin na kahit gumuho ang kasal na ito, mapapanatili ko ang kung ano ang sa akin. Gustong makipag-usap ni Luis, ngunit tumanggi ako. Pagod ako. Kailangan ko ng panahon. Tumango siya at tumalikod. May kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ako nagpadala sa awa. Sa mga sumunod na araw, mabigat ang kapaligiran sa bahay. Ginawa ko ang aking mga tungkulin, nagluto, naglinis, inasikaso ang asawa, ngunit lahat ito ay nangyari sa katahimikan. Ang biyenan ko ay namuhay na parang ermitanyo, hindi nangangahas na lumabas ng bahay at tumingin sa akin. Siguro, naintindihan niya
na hindi na ako ang dating masunuring manugang na madaling lokohin. Si Luis ay kapansin-pansing nagbago. Umuuwi siya galing trabaho sa tamang oras, hindi umiinom, hindi nakikipagkita sa mga kaibigan, ngunit para pa rin siyang anino sa akin. Marahil, nahihiya siya, o marahil, natatakot siyang tuluyan na akong mawala. Pagkalipas ng isang linggo, kumatok ang biyenan ko sa aking silid. Angela, patawarin mo ako. Nakaupo ako sa aking desk at hindi lumingon. Alam kong kasalanan ko. Sinaktan kita. Gusto ko lang malaman mo, hindi kita kinamumuhian. Nadala lang ako. Sumpa man, hindi ko nahahawakan ang anumang uri ng sugal. Lumingon ako at tiningnan siya. Namamaga at pula ang kanyang mga mata. Pumayat siya. Mama, hindi ko na kailangan ng mga sumpa. Kailangan ko ng mga gawa. Kung talagang gusto ninyong magbago, ipakita ninyo sa inyong buhay. Huwag na kayong magsalita, dahil pagod na ako sa mga pangako. Tumango siya at lumabas. Tahimik na nagsara ang pinto. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin. Hindi madaling magpatawad, at mas mahirap pang makalimot. Ngunit naglakas loob akong bumalik para harapin ang problema, para itakda ang aking mga hangganan, para maging may-ari ng sarili kong buhay. At para sa akin, iyon ay isang malaking tagumpay na. Sa kadiliman ng mga araw na ito, isa lang ang hiling ko. Kung hindi natin kayang mahalin ang isa't isa ng tapat, mamuhay man lang tayo ng may dignidad. Si Luis ay nagsimulang magbago matapos ang araw na iyon, kung kailan nagtakda ako ng mahigpit na mga kondisyon. Tila siya ay namumuhay sa ilalim ng pagbabayad sala. Tahimik, walang alak o kaibigan, umuuwi mula sa trabaho sa tamang oras, tinutulungan ako sa kusina at sa paglilinis. Ang mga bagay na hindi niya ginagawa dati, ngayon ay ginagawa niya ng maingat at may pag-iingat, na para bang takot na ang pinakamaliit na pagkakamali ay magiging dahilan para mawala ako sa kanya. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap, ngunit hindi madali para sa aking puso na gumaling agad. Ang sampal na iyon, kahit isang beses lang, ay nag-iwan ng malalim na peklat sa aking tiwala. Isang gabi, habang nagtutupi ako ng damit, pumasok si Luis na may dalang isang tasa ng mainit na salabat. Inabot niya ito sa akin. Umupo sa isang silya, at matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ay nagsabi, "Patawarin mo ako." Hindi ako sumagot. Alam ko, ang isang paghingi ng tawad ay hindi sapat para sa lahat ng pinagdaanan mo. Pero sa bawat araw na kasama kita matapos ang nangyari, gusto kong magsimula ulit. Itinaas ko ang aking ulo. Kalmado ang aking tingin. Madaling magsimula ulit, pero ang burahin ng nangyari na ay imposible. Ibinaba ni Luis ang kanyang ulo. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para magbago. Tiningnan ko siya at nagtanong. Paano kung baliktad ang sitwasyon? Kung nahuli mo akong nagnanakaw sa iyo, kung nahuli mo kong kinukumbinsi ang nanay mo na nakawin ang ginto mo, magkakaroon ka ba ng kahinahunan na humingi ng tawad ng ganito sa akin? Nanahimik siya. Kumirot ang aking mga mata. Hindi ko kailangan ng perpektong asawa. Kailangan ko lang na igalang mo ako, tulad ng mga unang araw. Pero kapag nawala ang respeto, lahat ng iba pa ay nagiging walang saysay. Hinawakan ni Luis ang aking kamay at marahang pinisil. Alam ko. Gagawin ko ang lahat para makita mo iyon. Hindi ako katulad ni Mama. Tinupad ni Luis ang kanyang salita. Sa sumunod na 2 linggo, siya ay naging isang huwarang asawa. Gabi-gabi, sabay kaming nagbabasa ng libro, nanonood ng pelikula, hindi inaalala ang nakaraan. Hindi na niya binanggit ang kanyang ina, o ipinagtanggol ito tulad ng dati. Minsan, diretsahan pa niya itong sinabihan. Mama, sa anumang dahilan, huwag mo nang gagalawin ang pera ng asawa ko. Kung may kailangan ka, sa akin mo sabihin. Pero huwag ka nang hihingi kay Angela ni isang kusing. Namutla ang biyenan ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nangahas na sumagot, tahimik lang na pumasok sa kanyang silid. Tiningnan ko si Luis, at may sumibol na bago sa aking puso. Hindi naman sa nag-alab muli ang pag-ibig, ngunit gumaan ang aking pakiramdam. Sa wakas, pumanig siya sa katotohanan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang Sabado, pag-uwi ko mula sa trabaho, biglang pumasok ang biyenan ko sa aking silid na may dalang plastic bag. Angela, kailangan kitang makausap. Inilapag ko ang aking bag sa mesa at tiningnan siya. Opo, ano po iyon? Umupo siya sa gilid ng kama at mahinang nagsimula. Alam ko, galit ka pa rin. Hindi kita sinisisi. Kasalanan ko. Inaamin ko. Pero ngayon, gusto kong humiling ng isang bagay sa iyo. Naging alerto ako.
Ano po iyon? Ang bunsong kapatid ko. Ang tiyahin mo. Sa probinsya ay may mayoma pala. Wala siyang pera para sa operasyon. At ako, alam mo na, walang ni isang kusing. Alam kong may ipon ka. Nakikiusap ako sa iyo. Sa pagkakataong ito lang. Pahiram ng 30,000. Sumpaman. Ibabalik ko. Natigilan ako, tinitigan siya ng diretsyo. Kaya niyang tumingin sa aking mga mata at humingi ng pera matapos ang lahat ng nangyari. Mama, sa tingin niyo po ba, naniniwala pa ako sa mga salita ninyo? Sumpaman. Totoo ito ngayon. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo ang tiyahin mo. Ibibigay ko ang numero. Pinutol ko siya. Hindi na kailangan. Hindi na ako magpapahiram sa inyo ni isang kusing. Kahit na talagang may sakit ang isang tao, hindi na kayo ang taong mapagkakatiwalaan ko. Isang kislap ng galit ang dumaan sa mga mata ng biyenan ko, at agad ding nawala. Bumuntong hininga siya. Naiintindihan ko. Alam kong itinuturing mo akong ibang tao. Pero, anak, balang araw, magiging ina ka rin, at maiintindihan mo. May mga pagkakataon na hindi kayang tiisin ng isang ina, na makita ang pagdurusa ng kanyang mga mahal sa buhay. Malamig akong sumagot. At may mga pagkakataon na kailangang maging matatag ang isang babae, kung hindi, aapakan siya ng walang awa. Tumayo ang biyenan ko at, walang sinabing iba, ay lumabas, tahimik na isinara ang pinto, bumagsak ako sa kama. Nanikip ang dibdib ko sa sakit, hindi ako makasarili. Kung totoo ang sinasabi niya, kung kailangan ng tiyahin niya ng pera para sa operasyon, hindi ako magdadamot. Ngunit hindi ko maipagkakatiwala ang pera sa isang taong niloko ako ng hindi mabilang na beses. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ang aking talaan ng mga gastos at tiningnan muli ang lahat ng halagang ibinigay ko. Mahigit 2 milyon iyon ang presyo ng aking bulag na tiwala. Ngayon, hindi na ako maaaring magkamali muli. Sa gabi, nalaman ni Luis ang nangyari. Natigilan siya sandali, at pagkatapos ay nagsabi, "Ako na ang magbibigay kay mama ng perang iyon. Huwag ka nang makialam dito." Tiningnan ko siya, at isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ang bumalot sa akin. Hindi kita pinagbabawalan. Pero inuulit ko, kung ang pera ng ating pamilya ay mapupunta sa mga pangangailangan ng nanay mo, hindi ako mananatili rito ni isang araw. Tumango si Luis. Garalgal ang kanyang boses. Alam ko, at hindi na kita bibiguin. Mula nang subukang hingan ako ng pera ng biyenan ko sa ilalim ng dahilan ng pagkakasakit ng kanyang kapatid, may nagbabaga na sa aking kaluluwa. Hindi ko na alam kung saan ang totoo at kung saan ang kasinungalingan. Ang tiwalang dating naroon ay matagal nang naging abo. Mga pangako, luha, kahit mga malungkot na buntong hininga lahat ng iyon ay nakita ko na at nagdusa na ako dahil doon. Ayaw ko nang magpadala pa sa awa. Mula sa araw na iyon, mas naging maingat ako sa pagmamasid sa bawat kilos, bawat ekspresyon ng mukha ng aking biyenan. Hindi na ako naniniwala sa kanyang itsurang may sakit o sa mga linyang. Ayos lang, kaya ko na to. Naiintindihan ko ng lubusan. Kung ang isang tao ay sanay magtago at mag-imbento, lahat ng kanyang salita ay kailangang suriin. Isang umaga, nagpaalam ako sa trabaho. Sinabing masama ang aking pakiramdam. Maagang umalis si Luis. Nakahiga ako sa aming silid, nagkukunwaring tulog. Bandang 10:00, narinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto sa silid ng biyenan ko. Maingat na mga yapak sa hagdan, pagkatapos ay ang kalansing ng pinto sa labas. Naghintay ako ng ilang minuto. At pagkatapos ay tahimik ding nagbihis at lumabas. Hindi ako tumawag ng taxi, naglakad ako. Sinusundan siya sa ilang kalsada, hanggang sa makita ko siyang pumasok sa isang simpleng kapihan sa isang eskinita. Sa labas, ordinaryo ang karatula, pero alam ko kung ano ang nasa loob. Iyon ang parehong lugar kung saan siya nagsusugal noon. At heto na naman siya. Hindi ako pumasok. Nakatayo ako sa kabilang panig ng kalsada at tumingin sa malabong salamin. Nakaupo ang biyenan ko sa isang sulok, may hawak na baraha, nakatikom ang mga labi at napresyon ang tingin. Wala siyang pagkakahawig sa isang babaeng kapapangaralan lang ng manugang at nangakong magbabago. Kumuha ako ng ilang litrato at tahimik na umalis. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng sakit. Naawa ako sa sarili ko. Sobra akong nagsikap, pero lahat ng pagsisikap ko ay walang kabuluhan. Sa gabi, pag-uwi ng biyenan ko, hinihintay ko siya sa sala. Pumasok siya, nakita ako, medyo nagulat, ngunit sinubukang manatiling kalmado. "Oh, gising ka pa?" Tumango ako. "Opo, hinihintay ko po kayo. Saan po kayo galing ngayong araw?"
Nagpunta lang ako sa simbahan sandali. Mahal na araw kasi. Pinatulong ako ng pari kaya natagalan. Ngumisi ako. Kinuha ang telepono at binuksan ang mga litrato. Talaga po? At nasaan po ang simbahang iyon, Mama? Tiningnan niya ang screen. Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Namutla ang kanyang mukha. Ikaw, sinusundan mo ako? Kalmado akong sumagot. Hindi po, Mama. Hindi ko kailangang sumunod kanino man. Gusto ko lang malaman kung karapat-dapat pa kayong tawaging Mama. Bumagsak siya sa upuan. Hinawakan ang kanyang dibdib. Hirap huminga. Alam ko, kasalanan ko. May addiction ako. Hindi ko mapigilan. Umiling ako. Hindi po sa hindi ninyo mapigilan. Ayaw ninyo lang. Gusto ninyo lang na iba ang magbayad para sa mga pagkakamali ninyo. Ako, ang asawa ko, kahit si Papa, lahat kami ay naging panangga ninyo. Bumuhos ang luha ng biyenan ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako naawa. Nakaramdam ako ng kawalan. Mama, napakaraming beses ko na kayong pinatawad. Ngayon hindi na. Ano ang gagawin mo? Tiningnan ko siya. Matatag ang aking boses. Sasabihin ko po lahat kay Papa. Kakausapin ko rin ang asawa ko. Kung magpapatuloy po kayo, aalis ako sa bahay na ito. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagbabanta. Gagawin ko talaga. Bumalik si Luis. At ipinakita ko sa kanya ang mga litrato. Natigilan siya. Patawad, Angela. Akala ko, sa pagkakataong ito, magbabago na si Mama. Tiningnan ko siya na may malungkot na ngiti. Ang mga tao ay hindi nagbabago kung hindi sila itutulak sa sukdulan. Kung wala kang gagawin, ako na ang bahala sa sarili ko. Sobra na ang tiniis ko. Tumango si Luis. Hinawakan niya ang kanyang ulo at biglang sinabi, kung ganoon, bigyan mo ako ng 1 linggo. Kakausapin ko si Papa. Para hindi mo na kailangang ilantad si Mama. Gusto kong ako na mismo ang mag-ayos nito sa huling pagkakataon. Pumayag ako, ngunit sa puso ko, handa ako sa anumang mangyayari, kahit na kailangan ko na namang umalis sa bahay na ito. Sa pagkakataong ito, hindi dahil pinalayas ako o ininsulto, kundi dahil gusto kong panatilihin ang aking dignidad. Matapos ang pag-uusap na iyon sa gabi, halos hindi na nagsalita si Luis. Naging mas mapag-isa siya, hindi na gaanong ngumingiti, hindi nagpapakita ng emosyon. Alam kong nahihirapan siya. Sa isang banda, ang ina na nagsilang at nagpalaki sa kanya. Sa kabilang banda, ang asawa na nasa tabi niya, at labis na nagdusa dahil sa kanyang kahinaan. Hindi ko siya minadali, tahimik akong naghintay ng 1 linggo, tulad ng hiningi niya, ngunit hindi mapakali ang aking puso. Noong linggo, kulay abo ang langit, umiihip ang malakas na hangin, nagbabadya ng hindi maganda. Sa pananghalian, nakakasakal ang kapaligiran sa bahay. Nakaupo ang aking biyenang lalaki sa dulo ng mesa, kalmadong nagsasali ng sarsa. Hindi niya alam na ilang sandali na lang ay maririnig niya ang isang bagay na magpapatigil sa kanya. Inilagay ni Luis ang 1 piraso ng isda sa plato ng kanyang ama, ibinaba ang mga kubyertos, at huminga ng malalim. Papa, may kailangan akong sabihin. Tumingin ang biyenang lalaki sa kanyang anak. Ano iyon? Tumingin sa akin si Luis. At pagkatapos ay humarap sa kanyang ina. Tungkol ito kay Mama. Hinihiling ko, pakinggan mo hanggang dulo bago ka mag-react. Natigilan ang biyenan ko. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na kutsara. Inilabas ni Luis mula sa kanyang bulsa ang 1 tumpok ng litrato iyong kinuha ko sa sugalan. Hindi pa rin tumitigil si Mama sa pagsusugal. Patuloy siyang nagsisinungaling, at sinubukan na namang mangutang sa asawa ko. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ng aking biyenang lalaki. Kinuha niya ang mga litrato. Tinitingnan ang bawat isa. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. Totoo ba ito? Isinubsob ng biyenan ko ang kanyang mukha sa mesa. Bumuhos ang mga luha na parang ilog. Ako, hindi ko sinasadya, Victor. Ayaw ko. Gusto ko lang. Pinutol siya ni Luis. Hindi na ito. Hindi sinasadya, Mama. Ilang beses na. Ilang beses ka nang nangako. Anong dahilan pa ang mahahanap mo? Tumayo ang biyenang lalaki. Lumapit sa aparador, kinuha mula roon ang 1 makapal na sobre at 1 tumpok ng papel. Inihagis niya ang mga ito sa mesa. Balak ko nang makipaghiwalay sa iyo noong nakaraang taon pa. Pero umiyak ang anak natin, nagmakaawa, kaya tiniis ko. Sinabi ko, kapag naulit ito, hindi na ako magpaparaya. Humarap siya kay Luis. At ikaw, tingnan mo, ang isang lalaking hindi kayang protektahan ang kanyang asawa ay hindi karapat-dapat na maging asawa. Nanatili lang ang asawa mo sa bahay na ito dahil sa kanyang pasensya.
Ibinaba ni Luis ang kanyang ulo. Tahimik na dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Naging paos ang boses ng aking biyenang lalaki. Angela, humihingi ako ng tawad sa iyo. Sa buong taon na ito, mas marami kang pinasan kaysa kaninuman. Pero ipinapangako ko, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang maulit ito. Humarap siya sa kanyang asawa, na nanginginig sa gilid ng mesa. Makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, papasok ka sa isang rehabilitation center para sa mga sugarol. Pangalawa, magfa-file ako ng annulment. Walang pangatlo. Humagulgol ang biyenan ko. Ayokong pumunta kahit saan. Gusto mo akong itapon? Na parang basura? Hindi kita itinatapon. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo rito. Nang gabing iyon, sa bahay kung saan ako umasang makahanap ng kaligayahan, nakita ko kung paano sinisira ng kasinungalingan ng isang pamilya. Nakatayo kami ni Luis sa ikalawang palapag. Sa ibaba, tumatawag ang biyenang lalaki para ischedule ang kanyang asawa sa isang psychologist. Pinisil ni Luis ang aking kamay. Kita mo, ginawa ko. Hindi ko nahahayaang magdusa ka pa. Hindi ako agad sumagot, matagal ko siyang tiningnan, at sa wakas, tumango. Salamat, dahil sa pagkakataong ito, hindi ka pumanig sa kasinungalingan. Mapait na ngumiti si Luis. Sayang lang at huli na nang gawin ko ito. Sumandal ako sa kanyang balikat. Gumaan ang pakiramdam ko, ngunit alam kong marami pang pagsubok sa hinaharap. Maaaring ilantad ang katotohanan, ngunit para ayusin ang lahat, kailangan hindi lang ng panahon, kundi pati na rin ng determinasyon. Sa gabi, pagpasok ko sa aming silid, nakita kong tahimik na umiiyak ang biyenan ko. Tumingin siya sa akin, nanginginig ang kanyang boses. Angela, alam kong kasalanan ko. Hindi ako humihingi ng tawad, pero may isa akong hiling. Kung aalis ka man dito, wag mo akong kamuhian na parang kaaway. Tumayo ako ng tahimik at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita, Mama, hindi ko po kayo kinamumuhian. Wala na lang po akong tiwala para ituring kayong pamilya. Ayaw kong magtanim ng sama ng loob, pero hindi ko rin kayang magpanggap na walang nangyari. Humagulgol siya. Tumalikod ako. Ayaw ko nang tingnan pa ito. Matapos ang family meeting na iyon, napuno ng luha at galit. Tila nagbago ang biyenan ko. Wala nang mga reklamo, pakiusap, o luha. Naging napakatahimik niya, na nakakatakot. Minsan, buong araw siyang nakaupo sa beranda, nakatingin sa kawalan. Ang biyenang lalaki ay matatag. Nakahanap siya ng isang kilalang rehabilitation center para sa mga sugarol sa labas ng lungsod at ipinasok siya para sa paggamot. Sinabi niyang kung hindi siya pupunta, sa araw ding iyon ay magfa-file siya ng annulment. Ang bahay na ito ay hindi sa iyo. Nakakagulat. Sa pagkakataong ito, hindi tumutol ang biyenan ko. Tahimik lang siyang tumango. Ang pagod na pagtangong iyon ay medyo nakaantig sa akin. Marahil, sa wakas ay natanto niya kung saang bangin niya itinulak ang sarili at ang kanyang pamilya. Si Luis ang naghatid sa kanyang ina sa center. Hindi ako sumama. Hindi ko kayang tumayo roon at magpanggap na nakikiramay. Gayong ako ang pinakanasaktan. Hindi ko kayang magsabi ng mga salita ng suporta, dahil alam ko, anumang pagbabago ay maaari lamang magmula sa loob, hindi mula sa awa ng iba. Nang wala ang kanyang ina, gumaan ang kapaligiran sa bahay, na parang tinanggal ang isang mabigat na kurtina. Muli kaming namuhay ni Luis bilang isang tunay na mag-asawa, walang tensyon o pag-aalinlangan. Ngunit, kakaiba, nakaramdam ako ng kawalan. Minsan, hindi sinasadya. Tinitingnan ko ang balkonahe, na para bang umaasang makita ang isang pamilyar na silweta. Minsan sa gabi, kapag gumagalaw si Luis, nagugulat ako dahil hindi ko na naririnig ang pamilyar na tunog ng tsinelas mula sa kabilang silid. Hindi ko siya namimiss, ngunit namimiss ko ang pag-asa sa isang tunay na pamilya na akala ko'y nahanap ko. Si Luis ay labis na nagsikap. Nagsimula siya mula sa simula, sa maliliit na bagay. Pag-uwi mula sa trabaho, didiretso siya sa kusina para magluto, maglaba, maglinis. Hindi niya binanggit ang nakaraan, hindi humingi ng tawad, hindi sinubukang antigin ako sa magagandang salita. Tahimik lang siyang gumagawa. At iyon ang nagsimulang magpagulo sa akin. Isang araw, habang nagluluto siya sa kusina, lumapit ako mula sa likod at niyakap siya sa unang pagkakataon sa mga magulong buwan na ito. Natigilan siya, at pagkatapos ay dahan-dahang humarap at mahigpit akong niyakap. Pinatawad mo na ba ako? Tanong niya sa garalgal na boses. Umiling ako. Hindi ko alam, pero gusto ko pa ring manatili sa tabi mo. At baka iyon na ang simula. Mas mahigpit niya akong niyakap, walang sinabi.
Sa ikatlong linggo ng paggamot ng biyenan ko, tumawag sa akin mula sa center. Kayo po ba ang manugang ni Doña Elvira? Opo, ako nga. May problema po ba? Gusto lang po sanang ipaalam ng doktor. Si Doña Elvira po ay may mga senyales ng mild depression. Hindi po siya gaanong nakikipag-usap, hindi kumakain, at nagkukulong sa sarili. Kailangan po namin ng suporta ng pamilya. Nanahimik ako ng ilang segundo at sumagot. Naiintindihan ko. Pupunta po ako dyan mamaya. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa aking pumayag. Marahil, naramdaman kong kailangan kong maglagay ng tuldok sa kuwentong ito sa pamamagitan man ng pagpapatawad o ng tuluyang paghihiwalay. Sa gabi, pumunta ako sa center. Maluwag at maliwanag ang silid para sa mga bisita. Nakaupo ang biyenan ko sa isang mesa malapit sa bintana. Nang makita niya ako, bigla siyang umiyak. Totoo bang pumunta ka? Akala ko, hinding-hindi mo na ako gugustuhing makita. Umupo ako sa tapat niya, inabot ang isang plastic bag na may gatas at biskwit. Sabi sa center, hindi raw po kayo kumakain. Paano po kayo magbabago kung wala kayong lakas? Mapait siyang ngumiti. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Akala ko, kung mawawala ako, gagaan ang pakiramdam mo. Pero ngayon, naiintindihan ko. Ang sakit na idinulot ko. Walang makakabura kundi ako mismo. Tumango ako. Mabuti at naintindihan ninyo iyan. Hindi ko kailangan ang inyong mga luha at pakiusap. Ang kailangan ko ay gawin ninyo ang tama. Kung talagang gusto ninyong pagbayaran ang inyong kasalanan, magsimula kayo sa pamumuhay ng mas mabuti, hindi para sa iba, kundi para sa inyong sarili. Tumango siya. Ang kanyang nanginginig na kamay ay hinawakan ng sa akin. Salamat anak, at patawad, dahil sa aking kasakiman, nawala ko ang tiwala mo. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, sinabi ko ang lahat kay Luis. Tahimik siyang nakinig, at pagkatapos ay hinawakan ng aking kamay. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng kilala ko. Ngumisi ako. Hindi naman lahat matatag. Pagod lang ako kaya wala na akong lakas para maging mahina. Nanahimik kami. Sa labas ng bintana, muling umihip ang hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako giniginaw. Dahil naintindihan ko, walang sino man ang makapagbabago sa iba kung hindi nila ito gugustuhin. At walang sino man ang makapagliligtas sa isang pamilya ng walang katapatan at paggalang. Nagsimula kong matanto na ang nakatulong sa aking makatayo. Sa gitna ng unos na ito ay hindi ang aking pasensya, kundi ang pag-unawa na dapat akong mabuhay para sa aking sarili. Tuwing umaga, paggising at pagtingin sa salamin sa aking mukha na walang makeup, bahagya akong ngumingiti, kinukumpirma sa sarili. Buhay pa ako pa rin ito. Matapos ang pagkikita namin ng biyenan ko sa rehabilitation center, gumaan ang aking pakiramdam. Hindi sa nagpatawad na ako, pero tumigil na akong mag-isip ng sobra. Naintindihan ko na hindi ko kontrolado ang iba. Pero kaya kong kontrolin ang sarili kong buhay, at iyon ang pinakamahalaga. Sa trabaho, umayos din ang mga bagay. Matapos ang aking leave dahil sa personal na dahilan, bumalik ako at mainit akong tinanggap ng mga kasamahan ko. Tinawag ako ng aming department head, si Ma'am Irene, sa kanyang opisina, naglagay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Angela, nakikita ko sa iyo ang potensyal ng isang leader. Hindi mo ba gustong subukan ang posisyon bilang head ng operations department? Nagulat ako. Akala ko po pipili kayo ng may mas mahabang karanasan. Ngumiti si Ma'am Irene. Ang karanasan ay isang bagay, pero ang kakayahang lumutas ng problema, disiplina, at pagiging maagap, lahat iyan ay nasa iyo. Sigurado ako, matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, kaya mong pamahalaan hindi lang ang trabaho, kundi pati na rin ang iyong sarili at ang iba. Naantig ako. Matapos ang lahat ng pagsubok, ang muling pagkatiwalaan ay isang bagay na nagparamdam sa akin na hindi ako talo. Kung naniniwala po kayo sa akin, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa bahay, sinabi ko kay Luis. Tuwang-tuwa siya na parang bata. Sabi ko na sa'yo, kapag nakatayo ka na ulit sa iyong mga paa, muli kang magniningning. Ngumiti ako habang tinitingnan siya, at uminit ang aking puso. Ang Luis ngayon ay hindi na ang dating walang pakialam o mahinang asawa. Natuto siyang umamin ng pagkakamali. Akuin ang responsibilidad. At tumigil na magtago sa likod ng bulag na pagsunod. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami sa parke, hinawakan niya ang aking kamay. Angela, kung may pagpipilian ka, pakakasalan mo ba ulit ako? Pabiro akong sumimangot. Mahirap na tanong. Kung hindi kita pinakasalan, siguro yumaman na ako ng mas maaga. Hindi nawala ng 2 milyon. Tumawa si Luis.
at pagkatapos ay nanahimik. Pinisil ko ang kanyang kamay. Pero hindi ko kailanman pinagsisihan na minahal kita. Ang pinagsisisihan ko lang ay pareho tayong hindi marunong na alagaan ang isa't isa ng tama mula sa simula. Tiningnan niya ako nang may pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat at hindi mo ako iniwan. Tumingin ako sa langit, kung saan sumisilip ang buwan sa likod ng mga ulap. Nanatili ako hindi dahil sa awa. Nanatili ako dahil nakita kong mayroon pa akong pag-asa. At hanggat may pag-asa, gusto kong bigyan tayo ng isang pagkakataon, kahit na ito na ang huli. Isang umaga, tumawag sa akin mula sa rehabilitation center. Angela, binabati kita. Matagumpay na natapos ni Dome Elvira ang programa ng paggamot. Matatag na ang kanyang psychological indicators. Maaari na siyang kunin ng pamilya anumang oras. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa bintana. Nagbago na nga ba talaga siya? Hindi ako sigurado, pero alam ko, kung sa pangalawang pagkakataon ay tatapak siya sa bahay na ito, hindi na ito karapatan sa pagpapatawad, kundi isang huling pagkakataon na mamuhay ng may dignidad. Sa araw na sinundo namin ang kanyang ina, nagsuot ako ng simpleng puting blusa. Lumabas siya mula sa gate, pumayat, maikli ang gupit, at mabagal maglakad. Nang makita niya ako, natigilan siya, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pumunta ka pa rin para sa akin? Tumango ako, dahil disente akong tao. Pero, Mama, ang pagiging disente ay hindi kahinaan. Mula ngayon, mamuhay po kayo para maging isang bagong tao. Ayaw ko pong maging pabigat na naman kayo sa iba, kasama na ang inyong sarili. Wala siyang sinabi, tahimik lang na tumango. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa bahay, tiningnan siya ng biyenang lalaki at isang pangungusap lang ang sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi ko kailangan ng iyong mga paumanhin. Kailangan ko ng mga patunay. Tumango ang biyenan ko, hindi nagdadahilan. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, niyakap ako ni Luis mula sa likod at bumulong. Dati, akala ko ang isang matatag na babae ay iyong marunong magsakripisyo at magtiis. Pero ngayon, naintindihan ko, ang matatag ay iyong alam kung kailan bumitaw, kailan kumapit, at kailan mahalin muna ang sarili. Ngumisi ako. Hindi ako naging matatag mula sa simula. Wala lang akong ibang pagpipilian. Kapag itinulak ka sa sukdulan, napipilitan kang maging sarili mong sandalan. Nakahiga kami ng tahimik. Sa labas ng bintana, nagniningning ang kabilugan ng buwan, na para bang binabasbasan ang muling pagsilang ng isang babae na bumagsak, umiyak, ngunit hindi kailanman sumuko. Isang umaga ng Hulyo, ang langit ay napakalinaw, na parang bagong punas na salamin. Nakaupo ako sa beranda na may isang tasa ng salabat, at ang aking puso ay magaan, hindi tulad ng dati. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Walang pagdurusa, walang pagdududa, walang paulit-ulit na tanong sa aking isip. Saan ako nagkamali? Karapat-dapat ba ako sa ganitong trato? Ang biyenan ko, na bumalik mula sa center halos isang buwan na ang nakalipas, ay tila nagbago na rin. Hindi na niya itinatago ang kanyang telepono. Hindi tumatakas sa bahay, hindi nag-iimbento ng mga dahilan para makipag-usap sa mga dating kaibigan. Naging tahimik siya at mahinahon, hindi mainit, ngunit wala ring panlilinlang. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng tsaa, inilalagay ito sa mesa, at pumupunta sa hardin para alagaan ang mga bulaklak. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa pera. Sa tanghalian, naglalagay siya ng gulay sa aking plato, walang sinasabi, ngunit minsan ang kanyang tingin ay puno ng tahimik na pasasalamat. Marahil, sinuman ay maaaring magbago kapag itinulak na sa sukdulan. Si Luis ngayon ay naging asawang pinapangarap ko. Hindi perpekto, ngunit tapat. Hindi masyadong masalita, ngunit sapat na maalaga para maramdaman kong mahalaga ako. Nagluluto pa rin siya sa gabi. Nagtatanong tungkol sa maliliit na bagay. Hindi ka ba pagod? Kamusta ang araw mo sa trabaho? At higit sa lahat, tumigil na siyang gawing dahilan ang kanyang ina para sa aking pagdurusa. Isang araw, habang nagsasampay ako ng damit, niyakap niya ako mula sa likod at bumulong, kung iniwan mo ako noon. Siguro habang buhay ko iyong pagsisisihan. Lumingon ako at hinawakan ang kanyang pisngi. At kung hindi ako nagkalakas ng loob na umalis, siguro hindi ka kailanman matatauhan. Pareho kaming tumawa. Sa pagkakataong ito, walang kapaitan. Nag-enroll ako sa isang kurso para sa pagpapaunlad ng communication skills. Isang araw, habang ibinabahagi ang aking kwento sa grupo, isinalaysay ko ang isang bahagi nito. Lahat ay natahimik.
Isang babae, mga 10 taon na mas matanda sa akin, ang humawak sa aking kamay na may luha sa mga mata. Hija, isa kang modelo ng babaeng hinahangaan ko. Hindi dahil nagtiis ka, kundi dahil alam mo kung kailan dapat tumayo. Ngumiti ako. Hindi ko ipinagmamalaki ang tiniis ko, kundi ang hindi ko pagpayag na malibing ako dito. Nagpasya kami ni Luis na huwag munang magkaanak. Ang desisyong ito ay hindi nagustuhan ng marami sa kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, matatag ako. Gusto kong makasiguro na nabubuhay ako sa isang ligtas, disente, at makatarungang kapaligiran bago ako maging isang ina. Ayokong lumaki ang anak ko sa gitna ng galit at pagkukunwari. Sabi ko kay Luis isang gabi. Tumango siya, malambing ang kanyang tingin. Naiintindihan ko, magkakaanak lang tayo kapag handa ka na. Walang sinuman ang pipilit sa'yo, kahit ako. Ngumiti ako. At uminit ang aking puso. Isang araw, biglang pumasok ang biyenan ko sa aking silid na may dalang kuwaderno. Medyo nagulat ako, ngunit kalmadong nagtanong, "Mama, may problema po ba?" Inilapag niya ang kuwaderno sa mesa. Nanginginig ang kanyang boses. "Ito ang talaan ng lahat ng perang hiniram ko sa iyo. Alam kong hindi ko kayang ibalik lahat, pero ibinenta ko ang aking jade necklace. Ibinenta ko ang wedding ring ko. Nakalikom ako ng halos 300,000. Gusto kong ibalik sa iyo, para kahit man lang sa pinansyal, hindi na ako may utang sa iyo." Natigilan ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil hindi ko inakalang makakatanggap pa ako ng anumang kabayaran. Kinuha ko ang kuwaderno. Tinatanggap ko po ito, hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil gusto kong kilalanin na ang kayo ngayon ay hindi na katulad ng dati. Tumango siya. Namula ang kanyang mga mata. "Salamat anak, dahil hindi mo ako ginawang isang taong hindi ko rin gugustuhing maging." Bumagsak ako, nawala ng pag-asa, gustong iwan ang lahat, at magsimula muli. At iyon mismo ang pagnanais na nakatulong sa akin na maintindihan kung ano ang hawak ko. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin, walang makeup, may kaunting lipstick lang sa labi. Ngumingiti ako, isang ngiti hindi para itago ang sakit, kundi isang ngiti ng isang babaeng dumaan sa bagyo at lumabas patungo sa araw. Muli akong nabuhay. Mga mahal naming tagapakinig, nagtatapos na ang kuwento ni Angela. At nauunawaan natin ang isang bagay. Walang sino man ang ipinanganak na malakas. Sa pagdaan lamang sa kapaitan, natututong bumangon at mahalin ng isang babae ang kanyang sarili. Ang buhay bilang manugang at asawa ay minsan magaan at payapa, tulad ng isang banayad na simoy ng hangin. Ngunit minsan, ito ay isang matagal na unos na tila walang katapusan. Gayunpaman, kung pananatilihin ng isang babae ang kanyang dignidad at paggalang sa sarili, kahit na bumagsak, makakapagpatuloy siya. Hindi dala ang sama ng loob, kundi ang pakiramdam ng kalayaan at kapayapaan. Salamat sa inyong pakikinig sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kuwento, mangyaring mag-iwan ng like, ibahagi ito, at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga bago, malalim, at makataong kuwento. Hanggang sa muli, magandang araw, mga mahal naming tagapakinig. Sa buhay mag-asawa,